magkakaroon tayo ng chit chat, get ready with me with life update, and then mga recent ko na skincare kasi bago na yung skincare na ginagamit ko, and yung konting updates sa makeup routine ko. Yung ginagamit kong line ngayon ng skincare is Garnier. Sila ay animal cruelty free. Tinatry ko talagang best kong mag-research. Ito ang first natin gagamitin. Ito yung ginagamit kong boosting serum. Meron din tong set for night. Ito muna yung gagawin natin kasi umaga pa lang. Pinaka-huge update na maihanas ko sa inyo guys is nag-move na ako again. I moved out ng Tagaytay. Hindi na ako nagsistay ngayon sa condo namin. Bumaba na ako. Nagstay ako dun for almost 8 months. Yung last na upload ko na vlog, wala na ako dun. May nakapansin kung nag-iba daw ako ng tiles kasi yung tiles ngayon dito is brown. Sa condo is white. So yun, nag-move out na ako guys. Pero hindi ko agad na in-update sa vlog. Syempre, nag-settle in na muna, ganyan. Wait lang, mag-next step muna tayo. Ito ang gagamitin nating serum cream. Hinahanap ko talagang place na unang paglilipatan is bahay. Ito guys ay house na talaga. Mayroon kaming garahe. Kasya yung 2 kotse. Mayroong 2 rooms. May mezzanine. And then ito yung salas. So, andun yung kitchen area. Mas malaki itong lugar na to kaysa sa condo talaga. Nag-move out kami nung March. Mag 3 months na sa June ang stay dito. Maglalagay na muna tayo ng next. The Body Shop Oils of Life Intensely Revitalizing Facial Oil. Ang Body Shop guys ay animal cruelty free din. Ito konti lang. Nagka-experience ako ng sobrang dry ng skin ko. Tapos nagmamalat yung ibaba ng labi ko at yung ilong ko. Tapos sobrang sakit niya talaga. Kita nyo, para na akong glazed donut. I am so happy na bumaba na kami sa Tagaytay. Malayo siya. Iniisip ko niya rin nagkaroon ng emergency. Tapos wala pa yung kotse ko. And then ngayon, nasira na talaga fully yung kotse ko kasi nga hindi ko siya nadala doon. At nandito na kami ngayon sa sibilisasyon. So sobrang thankful ako kay Lance kasi may mga emergencies kami. Like kinapon si Autumn, na-confine si Cloud, yung mga gamot ni Gucci. Maglalagay muna tayo ng sunscreen. So same old. Naubos ko tong from Nacific. Yung nakaraang vlog na Clean With Me vlog sa Tagaytay. Yun ang last vlog ko. Doon, ang isa sa mga aim ko talaga makapag-film ng Clean With Me sa own place ko, like sa first place ko. Kung babalikan niyo yung last part ng vlog, parang naging sentimental ako sa space. Pinlog ko yung sobrang clean slate para maalala ko yung lugar kasi syempre ng aking first home talaga ng living alone. So ang dami ko ding natutunan talaga dun sa Tagaytay. Pinakita ko sa inyo na nilinis ko buong living room area. After nun, nung gabi, inimpake ko din lahat. Umalis na din kami kinabukasan. So ganun lang kabilis. Hindi ko na napakita yung bedroom area kasi lahat ng boxes na inimpake ko, pinasok ko na doon. So, nasa loob na ng room. Kaya yung living room area lang talaga yung in-update ko sa inyo. Nakakarinig na ako ng mga motor, may nagkakaraoke. Nakakamiss pala yung ganun, yung noise. Sobrang tahimik sa Tagaytay. Sometimes, sa sobrang tahimik, lalong lumalala yung anxiety ko kasi sariling boses ko lang yung naririnig ko. Sometimes, you just need yung ganyan, yung konting ingay. Pag kunyari, magre-retire na sa buhay, like magre-rest na talaga, doon ako parang babalik sa ganung tahimik lang. Pero nakakamiss talaga yung tahimik doon and yung lamig. Kasi dito, naka-electric pa na lagi. Doon, hindi ako nag-e-electric pa. Yan ang ating skincare. Tayo ngayon ay mag-makeup na. Isa din yun guys, na-miss ko yung sinag ng araw na nagpapatuyo ng damit. Sabi ko sa inyo, hindi ako makapagsampay ng damit kasi bawal kang magsampay sa balcony. Pag sa CR naman lang ako nagsampay, amoy kulob yung damit. Nanibago ako sa condo living and then ngayon nakakapag-ship na ako ng orders. Sabi ko sa inyo na kailangan mong isked, ganyan. Walang mali dun sa ginawa kong desisyon sa Tagaytay. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko pero madami akong natutunan. Alam ko na pagka bibigyan ako ng chance kung gagawin ko ba yun, mga ganong desisyon before, I think gagawin ko pa rin siya kasi may natutunan talaga ako at mas may na-appreciate talaga ako. Nag-declutter ako ng makeup. Ito na lang ang aking ginagamit muna. Inuubos ko na, minimal lang. Hindi ko na masyadong mag-makeup. Pinaka-importante para sa akin is dapat ini-skincare ko. Normal lang naman yung mga blemishes and everything so hindi ko na tinatakpan like before. May mga green concealer pa ako. Makahanap ko tong links din na itong mga makeup brushes. Ilalagay ko sa description box. Saya-saya ko din kasi sila Autumn, sila Cloud, yung mga cats ko nalalabas ko sa garahe, tas si Gucci. May space na kasi sa garahe, hindi lang yung balcony. Kasi sa balcony, nilalabas ko sila pero naka-body leash. Alam niyo yung mga cats, matatanggal pa rin nila yung body leash nila. So, kinakabahan pa rin ako pag nilalabas ko sila. Tapos ngayon, since meron kaming gate, nakakaiko talaga sila. Hindi ko na pinipigilan si Gucci umahol. Kasi doon, syempre, ayoko makasagabal sa mga tao. Kasi alam ko, hindi pwedeng maingay talaga sa Tagaytay. Hindi lang para sa akin yung desisyon. Para din talaga sa mga pets. And then, ang bilis na din ng access namin sa
mga vet. Hindi na kami mag-aalala kung may mangyari mang hindi maganda katulad nung before na sinabi ko nga sa inyo na na-confine si Cloud. Mag-aano tayo, contour. As in, ganyan lang ginagawa ko. Ito pa din yung mga blush ko. Hindi pa ako bumibili as long as meron pa, uubusin ko. I-set lang natin. Ito lang yung gamit ko. Itong Dr. Sensitive Blur Powder na to. Kuha ka lang daw ng maliit na brush. O, gantong brush lang yung ginagamit ko, ganyan. Kukuha lang ng very slight. Tap-tap mo lang, set mo lang ng ganyan. Hindi ko na binibake. Basta mag-set in lang yung mga nilagay ko kahit pa paano. Hindi na rin ako nagre-retouch all day, guys. Kung matanggal siya, okay lang. Sa isang araw, nag-sked ako ng 3 visit. Aim talaga namin may mahanap na nung araw na yun at minahanap talaga kami. Medyo malalayo yung mga lugar nila. So, yung unang bahay na pinuntahan namin, hindi namin masyadong nagustuhan. Tapos ito yung parang second nung araw na yun na pinuntahan naming house for rent. Pagka-visit pa lang namin, binigay na agad namin yung down payment and yung deposit kasi nagustuhan talaga namin. So, hindi na namin napuntahan yung isa pang bahay. So, mas mabilis yung process ng paghanap ng bahay. Ewan ko ba, parang hulog siguro talaga ng langit na ibigay sa amin. Eyeliner. Meron lang akong guide, itong brown. Ililinya ko yung black liner dito. May mga pusa na akong pinapakain dito sa old place kung saan kasama ko pa sa bahay si Angel. Meron din akong mga pinakita sa inyong vlog na mga pusa. May cat distribution system na naman. May mga pusa akong pinapakain sa labas. Sobrang nakikita na ko. Bumabalik talaga sila. Meron si Stash, si Batik, meron din si BMW, si Boon. Ayan ang mga lokal na bumabalik sa akin. Tapos yung iba, hindi masyado bumabalik. Pero may mga bumibisita sa amin, mga orange cat, parang si Samsam. Tapos meron ding aso na I think member ng asosasyon. Kasi pare-pare silang may mga collar. Pinakain ko din siya. Ang cute ng ears niya kasi isa nakataas, isa nakababa. Sa Tagaytay, ang pinapakain kong pusa doon, meron din siya si Mau. Orange cat siya. Sobrang taba niya. To think guys, nasa ibaba pa yung unit. Tapos talagang bumababa siya doon. Pag nakikita ko siya from afar na tumatakbo, lalabas talaga ako ng balcony para lang tawagin siya. Curler na. Kakakuha ko lang din ng palette nito from Roman. Ayan yung colors. Pinkish lang yung nilalagay ko. Konting ganyan lang. Magkaroon lang ng something dito sa eyes banda. Ito naman ay highlighter. Ang aking fave. Kahit kumikintab na tayo dahil dun sa oil, maglalagay pa din ako. Ito na guys, ang next update. For sure, nakita nyo na to sa Instagram. Nagpagupit na ako ng buhok. Kaka-move ko pa lang din sa bagong lugar. Why not salubungin natin ng parang iba din ang itsura ko? Hindi pa pala tayo naglilipi. Ito lang gagamitin ko. Romand lang din to. Ito ay glass pink balm. Pag pupunta kami ng mall, sinasabi ko kay Lance na, sige, okay na. Magpapagupit na ako. Okay na, kaya ko na magpagupit. Nakaikot kami, nakatatlong mga tanong kami sa mga salon. Sabi ko, kaya ko na. Hindi ko pa din siya talaga kaya. So sabi ko, maghanap tayo ng salon na malapit dun sa bagong place. Tapos, para kung sakaling mag-mental breakdown ako, hindi ko need maglakad ng mall at uuwi na kami diretso. Pag iniisip ko, pag nasa mall kami, tapos hindi ko siya nagustuhan, iiyak ako papunta sa kotse. Pero pagka sa salon lang sa daan, diretso lang kami sa kotse. Tinatry ko talagang labanan is, alam ko, pagdating doon, hindi nila ako papayagang gupitin ko yung buhok ng maikli. Kasi sasabihin nila, aalsa, takapal, papangit, makapal, maikli masyado, hindi babagay. Pero gusto ko lang talaga siyang magupit. And last time na ginawa natin yun, si Lance ang nagupit sa akin. And okay naman yung gupit niya, pero hindi pantay yung dulo. Pinagbawalan ako actually nung magugupit. Sabi niya, wag aalsa, hindi ko gustong iklian. Alam mo yung sinabi mo na doon sa kausap mo, yung gusto mong gawin sa buhok mo, na alam mo sa sarili mo na yun yung kailangan mo. Ayaw nila gawin. Sabi ko, gupitan niyo lang po. Tapos sabi pa niya na, ano po ba yung ini-expect niyo maging straight siya? Sabi ko, hindi ko po ini-expect na maging straight. Ini-expect ko lang po na mawala yung mga ano-ano sa dulo. Tapos nagpakeratin din ako. Tapos ini-expect ko po na mabawasan yung frizziness. Hindi laban ko guys, naluluha na ako. Akala ko talaga hindi niya gagawin. Gusto ko lang talagang mabawasan yung bigat. Tapos kahit papano, kung aalagaan ko na siya, like ikikeratin ko na. Konti na lang yung hair. Hindi ganun na madami. Ngayon, kita niyo, nasusuklay ko na yung dulo niya. Hindi ko lang mapigilan minsan hawakan kasi guys, nasusuklay ko na siya nang hindi sumasakit. Tapos mahilig ako magpasuklay kay Lance. Si Lance ang nagsusuklay ng buhok ko. And by the way, kaya ako hindi bilinag yung process. Kasi kahit na memorable siya na after so many years, ngayon lang ulit ako bumalik ng salon, ayokong magdagdag ng anxiety na iba-vlog ko pa. Tapos yung itsura ko parang natatain na ewan na nasusuka na nauutot. So, hindi ko na lang bilinag. Sabi ko, pag nag-sit-in na ako sa hair ko, doon ko ipapakita sa inyo. So, nakita nyo nga sa IG, cut na yung hair ko. I am so happy. Sana natripan nyo. Ang daming nag-suggest actually na mag-cut ako ng hair. So, ayan na po. Thank you so much. May ipipaint tayong vintage mirrors. Pipinturan ko na silang black. Masasabit ko na sila. Ayun lang naman. So, hindi ko alam kung ngayon na tayo mag-paint or mamaya or sa susunod na mga vlogs. But anyway, sana nag-enjoy kayo sa quick update. Again, lalagay ko lahat ng mga makahanap kong links sa description box.
Here's our food, guys. Hindi ko lang po narinig nyo ako, pero ito is Sicilian salad. Sarap niya. Ang sarap. Ang laki nga natin. Super dami. Tapos ito naman, truffle chips. Nasa Uptown Mall kami. First time namin dito pumunta. Wala pang tao, kaya hindi ako nahihiya. Pero nag-picture kami dito. So ito ang outfit ko today. Kakakuha ko lang actually na ito sa Shein. Nilagay ko yung link sa description box. Pero set siya. And then itong shoes naman is nakuha ko to dati pa actually. So mayroon lang kaming need gawin today. Kami ay mag-photo shoot. Itong bag ko din, oh my gosh, look. Bibi! Takot sila. Takot sila sa heights. Nilagay ko yung DJI dito sa taas. Takot sila guys na, wow! No, regalo niya sa akin yung DJI. Ingatan natin. Umayos ka. Parang mo sabi. BTS nga eh. Dapat nakikita nila yung ginagawa kapag wala kang ginagawa. Pag wala akong ginagawa. Minahiya na ako. Nakahiya mo ako. Stop! So yan siya, pag behind the scenes. Ang dami niya ikot. Pakita ko nga yung behind the scenes ko. Thank you. Yung kung anong ginagawa ko pag may ginagawa kang iba. Kasi wawa na ako. Aray! Ginawa mo na naman yung kiss na malakas sa tenga. Ayaw niyang kinikiss ko siya. Gusto ko, pero kasi ginagawa ganun mo. Oo, kita ka. Siyempre, kita ka dito sa'yo. Hindi mo na malalaglag sa ganyan. Windat na, mukha na akong iwan. Ha? Nagpag-vlog sa akin. Stop na! Nandito pa rin kami sa may paligid ng Uptown Mall. Nakuha ko dito guys sa Shein. Ito na yung second outfit. Alam nyo ba, nag-change na ako slight lang naman sa fashion sa mga trip ko. Parang gusto ko lang talaga maging komportable. Pero presentable pa din. Yung hindi puro mga biker shorts, ganyan. So anyway, ito siya. Set siya. Ang ganda guys, neto. Tapos pati yung shoes. Nagpalit ako ng shoes. Yung gamit ko na is color white na may cut sa likod, tapos may konting heels. Maghanap pa kami ng iba pang parang background. And then ito yung short hair ko. Ang liit na ng hair ko guys. Mas magaan siya at mas trip ko siyang stylan ngayon. Kasi hanggang dito na lang siya. Gusto pa nga siya paikuyan. Itong phone case ko din pala. Hindi ko alam kung kita nyo. Ito din guys, nakuha ko bago. Ito is from Shein din. And yan lang yung itsura niya. So yan lang. Maghanap pa kami ng pipicture. I think dun kami sa kabila. Wala natakot na yung pusa. Hindi ko na. Is this your food? Oh, you do have food. Look, huh? Food ba yan? Binibigyan siya dito. Kain ba yan? That's your food? Ay, baby ko to. Baby ko to. Ay, no. Babalik kami. Kaya mo kami wait. Ito siya. Bilay mo sobrang tigas mo. At distribution na, baby. Susunod to sa atin. Bumili ka na to. Dito muna ako. Ay, taka sa'yo. May papakain sa kanya. Yeah, meron yan. Niya, gusto ko yung pag ano, lumalabas siya, papasok siya ulit. Safety net niya, siguro pinabalikan siya ng mom niya. Or baka may kung sino yung nandito, pinapakain siya. Parang mukha naman ni Otto. Kamukha ni Otto. You look like Otto. This is your tummy? Yes, this one. Babalikan ka namin ha. Diyan ka lang, huwag ka umalis. Hindi na alis dyan. Ito. Ayun, sumabit. Inamoy mo dyan. Namoy niya sila Gucci. Spanish. Milk, baby. Change mo lang. Yan. Oat. That's all. Titikman na natin. Ano yung sa'yo? Oat milk latte. Okay. Sa akin, Spanish latte. Pero oat milk ang gamit. Let's taste. Ito na ang ating third outfit para today. Dapat actually 4 outfits kami. Pero hindi na ata kaya dahil wala na yung araw. Mag-6 na. So, nasa Parkal Mall na kami now. So ito ang ating last outfit. Ang ganda din ng pants na to. Actually may iba pa akong ipapakitang clothes guys. Ito lang yung mga pipicture namin today. Pero may iba pang few items akong ipapakita sa inyo. Pero ito ang ating next outfit. And isa to sa mga pinakamagandang pants na nakuha ko. And then pinare ko sa gantong bag. Ito yung damit ko. Naka Air Jordans ako na red. Ngayon na lang ulit ako gumamit ng shoes na to. So yun lang naman. Papakita ko yung detail niya. Tingnan nyo. Hindi ko lang kung na-appreciate niya sa camera. Nasa MC Home Depot kami kasi may kailangan kaming mga konting bagay. May ano to?
Merong grip holder. So, pag dito, may protection ka. Hindi siya dumulas ng ganun. Nag-hole Hindi ka pa. tulad ng ganito. True, walang grip Oo, protective tapos bakal pa, thing. masagatan kamay mo. Tama yan. Hindi ko lang tama yung sinasabi ko. Tama yun. Kanina, kumuha na si Lance ng shovel. Ngayon, kailangan namin ng tali. Like, makapal na tali. Yung buong tapat yun. Maghila ka, yun ang maghila, tapos i-estimate mo na lang. Ilan pa dapat? Grabe, sakit ng mga bago kong sapatos na bago ako. I'm hungry na, pero may food kami sa bahay. Nasa labas ako now. Tayo today ay mag-paint. Ngayon lang ako nag-vlog dito sa garahe. Nahihiya ako baka may makakita sa amin nagsasalita mag-isa. Another update. May washing machine na kami. I am so happy sa mga nagko-comment na bumili na ako ng washing machine. Ito na po, meron na pong washing machine. Bumili si Lance. Ito yung gagawin kong sapin. Isang mirror lang ang ipipaint ko. So ngayon natin ipipaint yung aking mirror. Actually, nasa Tagaytay pa lang ako. Nandito na tong spray paint na to. Hindi ko talaga nagawa. Hindi ko talaga na-paint yung mga vintage mirrors ko. Kumuha ako ng sandpaper. Ito yung mga dati kong mga DIY projects. Meron akong extra. Konti na lang tong paper tape eh. Pero i-cover ko lang yung mirror band. Ito yung binili ko sa Facebook Marketplace na mirror. Ayan siya. Try kong mabilis lang to gawin guys. Kasi uuwi na rin si Lance galing office maya-maya. And gutom na ako. Dadadaling ko na lang din kayo habang ginagawa ito. Nakikipag-unahan pa yung dalawang pusa sa akin. Gusto nila sumama lumabas. Pero mamaya na lang kasi baka maamoy nila yung paint. Tagal na nito sa condo. Vlog na in-upload ko about bedroom makeover. Andun na to. Naka-standby lang to. Hindi talaga na paint. Kasi lahat kailangan mong gawa ng process, kailangan mo gawin ng paper, hindi ka pwedeng gumalaw katulad ng ganito. Tapos saan ako magpipaint? Sa balcony, hindi pwede. I think I did it guys. Ayan siya, puno na siya ng yellow pad. Mas okay pala to. Alam niyo sa mga gantong bagay, sometimes hindi ko gustong i-vlog kasi napipressure ako baka maging fail tapos mahihiya ako na fail yung ginawgaw ko. Hala ka, paubos. Hala ka, ang galing. Ito na, wala na. Ubus na yung paper tape or masking tape ko. Wala na tayong magagawa. Gitna lang yung tape ko guys. Pag-iipunan ko, magkaroon ng outside chairs kasi sa Tagaytay gusto ko talagang bilhan talaga yung balcony pero nakakaramdam talaga ako hindi ako din magsistay ng matagal so hindi ko siya priority pero ngayon parang gusto ko lang minsan mag-work sa labas gaganto lang natin alam nyo walang sense talaga yung pag-scrape dapat palang dito na lang ito ginawa nagsayang tao ng sandpaper sprayan na lang natin wow ang ganda ng itim. Naalala ko si daddy pag mga ganito. Mahilig si daddy mag-spray paint eh. DIY yung ginagawa ng tatay ko. Nakakatuwa naman to. Sana lang hindi ko na-paint yung mismong salamin. Iwanan ko na muna siya guys. Tapos publican ko kayo kung success nga ito. Pero papakita ko yung final and yung isa pa. Ayan na siya. Hindi ko din alam gaano katagal natin i-wait. Naayos ko yung paglagay. Ayan yung gilid niya. I think yung likod, di ko alam kung pipaintan ko pa. Ito double check ko lang kung may mga sides pa. Pero ang bilis lang pala niyang gawin. Ito na talaga ang trip ko. Mas okay siya sa akin kesa yung gold. Napintan natin, di ba? I'm so happy. Anyway, ayun lang naman. Okay, so see you guys sa susunod na mga vlogs. So, bye! Today, kami ay magkakaroon ng quick grocery. 6:46 na. Kita ba yun? Focus. Hello? Wow! Ano po? 6:46 na, mag-quick grocery lang kami sa Landmark dito sa may Soledad. Isang weird nang nakamic ako, pero kumukuha ako ng apple. Pinakamagusto ko yung maliliit. Pero baby, ito, 180, come here. Mas malalaki siya. Fuji apple din. Ito na. Ikaw get your fruits din. Here we go. We're gonna cook some pancit bihon. Ganito ilalagay natin. Isa lang? Yes. Ganito gusto mo Baguio beans? Ayan, sige ko. Dalawa pa din. Yung Baguio beans or string beans? Ayun! Yung mismong bihon wala pa. Carrots meron na. Mushrooms meron pa tayo sa bahay. Pero maglalagay din tayo dun sa spaghetti. So need pa natin isa pang mushroom. Pet bottles. 5 kilos. No. Tinatry namin ni Lance matuto pa lalo mag-budgeting sa grocery and mag-meal prep. So kaya titignan talaga namin yung mga kinukuha namin para hindi kami masayangan ng food at saka talagang ma-practice namin mag-meal prep. Syempre importante yun. Lalo na para hindi makasakop ng oras sa araw. Tapos hindi kami laging mag-grab kasi ngayon bumalik na ako ng Laguna, hindi na ako sa Tagaytay, may grab na ulit. Kaya na naman tayo sa grab orders. Pero okay lang yan, mamamaster namin yan. Kasi nga sa Tagaytay, hindi nga ako nag-meal prep din ako. So tinuturuan ko, sige,
plans para matuto kami parehas together, lalo na medyo iba din yung food intake namin. Pero nagtatry naman na siya, nag-a-adjust na din naman na sila sa mga food na kinakain ko, and nagugustuhan niya naman yung mga luto na ginagawa ko. But anyway, ang aming menu ay pancit bihon, tapos unmeat giniling, may potato marbles, tapos magsa-spaghetti din kami, tapos lahat unmeat. Pero may gagawin siyang food niya. Ito yung mga kinuha namin. So, potato marbles. Tapos, meron kaming carrots. Tigda 2 pack yan dahil for 2 weeks namin tatry na i-prep yung food. Tapos, cabbage, fruits because non-negos. Kuha kami guys ng Lysol. Lemon na lang. Refills. Baby! Ayun pala yung hiling sa baba. Ano ba? Ito guys, yung Viga corner. Look. Wala lang, nakaka-proud lang sa super dami. Baby, what do you want? Giniling. Last ko na yung adobo flakes. So, sana ma-sponsoran ako ng Viga. Ayun, may unmeat sa taas. Mas gusto mo yung unmeat, baby? Hindi ko pa ito natatry. Sabi ko sa inyo, pwede kayo mag-look talaga sa groceries. Meron talaga, tinan nyo, may bulgogi, tapos may spicy soy garlic balls, may meat-free balls din. Hindi ko lang medyo gusto yung meat-free burger patties. Uy, parang sa spaghetti. Yes, I wanna try Jofran. Yeah, mas for place talaga. Ito, hot and spicy. Gusto mo yan na lang? Try natin. Yeah, isa lang. Merong canned din. Hindi ko pa natatry itong chicken chunks. Pero ito, kumuha kami nung nakapack. Pero itatry natin to. Pwede siyang ilagay sa bread. So, pwede ko siyang gawing palaman. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga ibang mga damit na nakuha ko recently from Shein. Ilalagay ko lahat ng links, SKU, search ID sa description box so you can check them out. May mga coupon code and search code din na kung pwede nyo gamitin kung sakaling gusto nyo mag-avail. Gusto ko ipakita sa inyo ng quick yung mga bagong style and outfits na tinatry ko recently para lang maging presentable pero at the same time comfortable pa din ako. Isa-isayin natin. Quick haul lang ito. Tapos ipapakita ko mamaya yung update doon sa mirrors kasi dalawa na yung mirror na napinturahan ko. So papakita ko sa inyo mamaya. Hindi ko talaga to ganito sa stylan. Hindi din ako parang nakabra na ganito. Meron siyang mga little ribbons. Knitted din pala to guys. Tapos ganyan yung ruffles, yung parang dulo niya. Bago ito sa mga bago kong nakuhang shoes. Yung ginamit din natin sa vlog, yung mga pointed na mga casual na flats. Ito naman guys, kung kailan ako bumaba ng Tagaytay, gantong mga trip ko yung suotin na talagang mapapawisan at may initan ako. Init pa naman. Sobrang kapal ng tela. So, actually, kahit ako medyo hindi nagsisit in sa akin yung gantong fashion, magandang magkaroon ng gantong option. Parang mga nakikita kong inspo na lilito na ako guys. Hindi ko pa to napapakita sa inyo. Bago ko ding nakuha to. Burgundy siya na flats. May little heels siya. Tapos open din yung likodan. Kaya ako kumuha ng mga gantong shoes para may ma-pair sa mga gantong klaseng outfits. Kasi alam niyo naman, hindi maganda dito ang Air Force. Naghahanap din ako kung ano talaga yung style ko. May bag din akong nakuha. Actually, mas gusto ko sana black. Pero brown lang ang available. Itong bag na to, bago lang din to guys. So, ganyan siya. Wala siyang laman eh. Ganyan yung likodan niya. Ang ganda ng shoes ha. Ito namang next, hindi ito yung top, pero parang ganyan siya. Gusto ko lang ma-highlight yung skirt. So, mga flat na pointed shoes, maganda tignan yung gantong klase. Silk lang siya, tapos style yung parang nakaganyan-ganyan niya sa gitna. Yung color niya is neutral lang, pwede sa mga black tops. Wala pa akong gantong set, guys. Ngayon lang ako kumuha ng set na parang blazer and slacks talaga. Usually, pinipair ko lang yung individually, like gray, tas black. Ito talaga set siya. Medyo malaki siya sa waist ko, so nakaipit yan sa likod. Pero paparepair ko to, and then medyo mahaba din siya. Ang cute, parang ang linis niya tignan. Makapal siya. Tapos, hindi siya gumugusot kaagad. Itong two naman ay a skirt lang. Same lang sila ng itsura. Yung color lang yung pinagkaiba. Tatry natin yung black. So, ito siya. Very long bodycon skirt. I think bakat yung shorts na suot ko. Pero ganyan siya. Pag yung puti yung gagamitin ko, tapos ganito siya kahaba, mas makikita yung dumi. Kasi parang minamapan ko yung lapag, lalo na pagkagala. Kailangan ko ipa-repair yung mga sobrang haba. Maliit lang kasi talaga ako. May pagka-mermaid siya. Ito ang isa sa pinakamahaba kong bodycon skirt. Yung mga usual na
bodycon skirt ko is hanggang dito lang. Ito talaga covered niya hanggang baba. Sa face ako right now na parang gusto ko lahat. Actually, hindi ko na kayo nasama pero lahat halos ng clothes ko ay ibinibenta ko. Yung mga style ko before, chine-change ko. Lahat gusto ko something new, something fresh, na hindi usual sa akin before. Tinatry ko yung mga ibang style. Kung follow niyo yung Instagram shop ko, makikita niyo ang dami kong post for collections kada month. So yun, pwede niyo i-check out. Same lang sila halos, guys, ng itsura. Kulay lang talaga yung pinagkaiba. Papakita ko sa inyo yung mirrors. Sa itong mga mirrors, kung binalikan nyo yung bedroom makeover ko sa Tagaytay, sa room area to pupunta. Pero kasi dito sa new place, dito sa bahay, yung room is meant for sleeping lang. Literal, guys. Isang side table, tapos bed na lang talaga yung nasa loob nun. Kasi may area for closet. So, hiwala yung bed sa closet area na. So, hindi ko na necessarily need maglagay ng mga anik-anik ganito. Kung naaalala nyo, guys, etong isa ay regalo ni Lance. Nabili namin to sa may Japan Surplus sa Tagaytay. Nakulayan ko na siya ng black. Ang ganda ng vintage mirrors, ang ganda ng mga kurba-kurba. Dito ko siya ilalagay. Pag ganyan siya. So, mamaya ako na ipapaalam. So, sa susunod ng mga vlogs, baka makita nyo na nakahang to. Ayun lang naman, guys, ang vlog na to. Thank you guys so much for watching. Again, lahat ng links ng mga clothes na pinakita ko ay nasa description box. So, you can check them out. Meron akong coupon code and search code na pwede nyo gamitin kung sakaling gusto nyo mag-avail. You can follow me on all my social media accounts. Instagram at Emara, TikTok at Emara per AAA. Meron akong threads at Emara, and meron akong shop at Good Old, tas tatlong underscore. I think mauuna itong vlog, pero magkakaroon tayo ng panibagong collection this month. Don't forget to check it out. Usually, ang collections ko sa Good Old is tuwing 14 or 15 or 30 or 31 or 29 or 30. Basta sa gitna and sa dulo. Thank you guys so much for watching and see you guys on my next vlog. Bye guys!